Okay, yung limang bagay. Si David, ang defender niya is only the Lord. And then, ang kanyang pinangawakan sa buhay niya ay yung pangako ng Panginoon. At higit sa lahat, hindi nalilingat sa paningin ng Diyos si David. And then, fourth, walang ibang magliligtas sa kanya, kundi ang ating Panginoon. And then, five, the victorious life that because the God in the life of David. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga dito. Kami mga manggagawa, marami din kami pagsubok sa buhay. Pero dahil alam namin yung naranasan ni David, dahil kami ay lagi nagbabasa o hindi lang nagbabasa kundi nakikinig din kami sa maraming bagay, lumalakas kami sa tuwing nakikita namin yung at naririnig yung salita ng Diyos. Maraming laban sa buhay, pero mas marami pa rin yung pangako ng Diyos sa buhay namin. Hindi mahirap maglingkod sa Lord kung tayo ay committed. Kaya mga kapatid, I will challenge you, napakasarap ng isang tao ay talagang tapat at pinangahawakan ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya basta maliligaw dahil alam ko sa buhay ko nung pinili ko ang Diyos, maraming laban pero kailanman hindi ko nadamang talo. Kahit medyo matagal yung battle sa life, pero nakita ko victorious pa rin ako dahil ang Panginoon na yung lumalaban sa akin, inaantay ko yung tamang panahon at pagkakataon. And then sa buhay na katayuan naman, alam ko merong kahirapan pero mas mahirap pa rin ang isang taong walang Panginoon. Kaya nga, ang buhay paglilingkod, dapat naglilingkod tayo ng masaya. At kung ano man yung situation at ano mang meron sa atin, dapat nating pasalamatan ng Panginoon. Katulad ni David, kahit siya yumarap sa napakaraming pagsubok sa buhay, nagpatuloy pa rin siya dahil may pangako ang Diyos. At naniniwala din ako, yung pangako kay David, pangako din po sa bawat isa sa atin. Kaya, nawain natin mabuti mga kapatid, napakahalaga na kilala mo ang Panginoon. Napakahalaga na yung salita ng Diyos nakatalim sa ating puso't isipan upang sa gayon, sa anumang laban sa buhay natin, mapagtatagumpayan natin ito na kasama ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo. Yung buhay na meron ka ngayon, kung nasa kaluwanan ka, maayos yung everything will be okay. Dapat, this is the mission pa kung mas dapat tayo maglingkod sa Panginoon dahil nasa maayos tayong kalagayan. Maraming tao ngayon, ang hirap ng kalagayan pero nagpapatuloy pa rin sa ating Panginoon. Na tayo meron nasa maayos na status, yung state ng buhay natin, nasa maayos, everything is well. Siguro, hindi dapat tayo tumigil sa paglilingkod sa Lord. At dapat mas magpalalim tayo sa Kanya. Yun ang dapat nating unawaing mabuti, mga kapatid. Ang Diyos sa buhay ni David, hindi siya pinabayaan. Lagi siyang sinamahan.